Okay. Hello, welcome to stock reporting. So sa PSEI, update sa itong PSEI is that nakalugwa na kita sa 7200 nga resistance. This area right here, may akong nilinihan block. This is the first time since 2020, March 2020. Recap during March sa COVID, down kayo ta. Ikan 7,000 abot siya og as low as 4,000, and then by June ang resistance at the time is 6,500, and then by November June to November nag sideways na ang market. Out niya dire, gawa siya diha pagka November. Then since aning siguro ang market na to is magsayaw-sayaw sa isa dira nga linya, basin na possibility na muna og sa ng 700 or na-apoy chance nga saka siya pasak pataas since nakalugwa siya ng resistance. Pero sa ko ang bias is that naog pagid ang market siguro, or mo pa sideways lang siya patakilid pareha aning style sa diring market sa June to November nga pa sideways lang siya. Ayan, mapuna ko ang expectation siguro gamay sa January. Nagdarin pa siya magpundo nga siya sa kanaog diha debita, pero nadapoy chance nga lugwa siya diha na yung padayon ang uptrend. Regardless of unsay mahitabo, less na kayo ang probability nga munaog pa siya balik dire sa 5,000 or mabalik pa ka sa 6,000. More likely nga ang market dahil wala siya magsayaw-sayaw lang siya sa 6,800 pero napita ang hindi niya siya magsayaw-sayaw. So itong stocks, itong portfolio, first off, ASEN. Siya support within the 5.8 or 5.9 area to 6 pesos. So unless mo naog ang price dire yellow square, dili ka mag-sell. Dayon news sa regarding sa ASEN is that na-approve na tong stock rights natay right nga mapalit sa shares at a lower price. So namatay 2,000 shares dire sa ASEN, so natay right mapalit og mga 1,000 kapin nga shares. Dayon mapalit na to siya at 2.37. Dayon dira maka-add ta, dayon dili nga mo increase atong average price. Dayon maka-add ta nga ang ato ang gain na maintain gyapon or more.
basta nga dili siya mo down kibali ang ato ang gain kung mag-add ta through sa stock rights offering. Next is All HC Ayala Land Logistics Holdings. Nakapalit ta diri sa 2.7. So ang gain is around 15%. Ga-follow ta sa trail nga kaning blue line. Kita ninyo kaning nipis nga blue line. MA20 na siya. Kita ninyo nga basta mo touch siya sa MA20, balik yung saka dira, balik yung saka. So kung munaog ang price below ang line, we might consider selling. So makita niyo mga duol lang kayo sa line, no? Dire ang price kani nga candle. Pero kung naog mong gani, ato gyapon i-consider ni nga support kani 3 pesos nga area, 3 pesos to 3.04. If mo maintain siya diha, mo hold siya dira nga area, dili siya mo naog, so it's a good thing, dili ta mag-sell. Target ang yahang upside, meaning ang yahang chances nga ay ang yahang sakaan pa is dire 3.3 kani linya. Okay, mamuna siya ang previous nga support dire. Support na siya diha. Murag pagtagak, pag hikap niya sa 3.4, nagsaka siya. So, muna siya ato ang target next. And if mulugwa pagid gani siya aning 3.4, she is the first resistance. Ang next ato nga target is there na. So, 3.7. So, ato ang probable gain diha 3.4 is 20%, 3.7 is 36.94%. So, mag-try lang gyapon ta, which is atong plan, no? Kani MA20 or kada magpurma sa support, ato siyang i-trail or i-follow lang, trail following. Next, we have green energy. This is a renewable energy gihapon nga stock pareha sa ASEN. Murag ang ilahang mga produkto is biomass, dayon geothermal siguro, no? So dari ta kapalit around 2.02. So, ang kaning green, isa na siya sa itong mga typical patterns nga gina-trade. BCP, Volatility Contraction Pattern, or wave. Yan, at gamay ang wave. Hindi yun na ay resistance. Pag-breakout niya, dahil na ay dako nga volume code supporting that breakout. Yan nga candle. So, palit na. As of the moment, ang atong gain is around 30%. Yeah, 31%. Dahil ang plan na to for this stock is ato ni sundo niya kani nga baga nga blue line, which is the EMA 50. So you can notice, every time nga mo touch siya sa EMA 50 or kaning baga nga blue line, musaka siya. So every time nga mo touch siya sa blue line, musaka siya. So
tala siyang i-trail ni siya nga line. Dayon news sa Greenergy is that ang CEO, ang president or ang chairman sa board of directors, si Chu TIU, nagpalit siya og 4 million shares sa 2.5, just kani nga kandol siguro during December 7. So siya gasalo diha dapita. So makita na to nga ang CEO, ang president, ang chairman, the personification of Anthony Chu, nagpalit og 4 million shares sa iyang kagalingong company, gives us confidence nga usa ka ang stock. Kaya nga nung nagpalit man ang CEO, murag na siya believe sa iyang kagalingong kumpanya nga mosaka nga na upside ang iyang kumpanya. So probable nga selling na to is around this area sa 3 pesos, kaning 2.94 to 2.96 2.96 to 3. So diha dapita dire nga yellow line na probability nga saka ang stock diha ngayon diha magselta og portion. Pero ang ato yung main nga planning is to ning follow nga line kaning blue. Next, IRC. To ning na ay Makati sa buhay nga project. Philippine Traded Holdings. Dire ta kapalit. 1.4. Kanang green candle. Dahil kanya yung support. If muna ang price steering up nga area kaning yellow, consider ta nga sell. So atong current gain is around 16%. Ayun. Kanang atong gilay markahan 1.7 to 1.8 is 27, 30%. Mag-trail stop lang yapon ta. Mag-draw ta og mga area of supports. Ayan ang next yun nga maago gila niya. If ma-break ni na tong 1.8 nga resistance is ang 2 pesos. So, as you can notice, kaya 2 pesos, this is a very strong area, either support or resistance. During 2018, October 2018, nag-serve siya support. Notice nimo every time mo touch ang price sa 2 pesos, balik sa saka na siya weak dira nare siguro gid siya mo touch pag breakdown yan inaog siya dire saka sa dos maglogos na siya og lapas sa dos dire maglogos siya naog before panaog sa dos. So mo nahulog siya nga support dire nahulog siya nga resistance. So mo na siya ang future pod nga resistance ni IRC. Now we might consider selling pod at that area. At that area sa 2 pesos na nasa mga around 40%, 44% gain. Sa MAC, ang yahang project ani is Sangli Airport. Na-approve lang po ito siya nga project. Dayon, isa po niya sa mga classic patterns nga gina-trade na to. Itong wave or volatility contraction pattern.
So muna siya. Yan ni dire pita. Nalit nang palit niya, instead ako mapalit sa 6 kapin. Wala man ginawat ang order. Nipalit ko diri sa next day. Pero ni balibad ko kay week na siya ang kandila ba na PC really solid ang body yan na. So wala ko ni palit dira. Pagka next day na ko ni palit is dire at 6.96. So far so good. This is the support area, and we're gonna trail that area lang po. Ang next niya ang closest niya resistance is 9 pesos. 7 so 9 30%. Group sold there. So dira mag-sell tag half dia if mutat sa balik sa 9 pesos. Ako may chance nga mo balik sa dia kay sa vaccine news, dayon reopening sa economy, dayon approve po yung project about Sangli Airport. So next is nickel. The good use of nickel is that na-break na niya ang 5 pesos ng area. So upside sa nickel is that kita nimo nga ang 5 pesos is a very strong resistance. Kaya during 2015 isa ka siya diha nauntog, natagap. Pagka 2016 nga second nga circle isa ka sa diha, nauntog, natagap. Pagka 2019 tagak na sad. Murag niyang ikaupat nga attempt sa 5 pesos, pero at this time na-breach na yun niya ang 5 pesos. So it's a good thing. I'm bullish for nickel, meaning I believe sa musaka pa siya further because of the trend of electric vehicles. Nickel is a big part sa pagbuhat ng battery sa mga Tesla nga mga electric vehicles. Dayon ang mining sa Philippines is paano siya, a new bull cycle sa mining sa Philippines. Itong sa una panaog ang mining karon murag kina-consider mo siya nga murag another source of income for recovery sa Philippines. Kay murag dili man kita kabawi sa atong tourism. So ipakusog ang atong mining for 2021 and beyond. So good thing for mining ng mga corporations, and we're gonna hold for nickel. And the probability for me nga ma-reach niya ning second resistance, which is at 5.3, and next is ang 6 pesos. SSI. Weekly ni sa candle. Itong i-change 1 year candles. Kaning SSI dari po sa po sa mga classic patterns nga itong gina-trade.
So gabalot-balot siya, wave breakout dire, nagko og volume palit ta dira. Breakout siya diha, dayon ato ang current gain. Siguro tayo lagi palit. Dari kita kapalit eh. Mga 1 point. Dari ito nakapalit. 26% naman itong gain. So, ang next nga target nga resistance is dire mga 1.8. Then if pa-break na niya, sunod nga resistance is 2 pesos and the next is 2.11. The plan for SSI is to trail stop gihapon. Mali ang support. So we will not sell unless nga mo touch siya below aning yellow square, yellow box. So that's the plan for SSI. Togs. Area of support of Togs is 1.5. Daratan ni palit pag breakout niya sa 1.5. Ngayon ang target is around 2 pesos na mo sell siya. Napa siya sa ang first resistance ngayon kailangan i-break pagit kasi 1.8. Ngayon after niya ma-break ng 1.8 kasi na lang siguro niya i-break ang 2 pesos. Trail stop lang yung punta, consider tani MA20 kaning nipis ng blue line. If mo naog sa diha, I'd consider selling. Na yun, kani support ni siya dili. If mo go below siya ng price, I have to sell. We have Bitanex, classic yapon nga pattern nga BCP. Volatility consumption pattern na wave break siya sa peso under the pita with a big volume ganing candle. You have this big volume right here. Ngayon kita na itong recover sa 1 peso ang ato ang murag cut loss siguro. Murag magduduha ta sa to ang pattern sa tuang trade if mo break siya below peso, mo close siya below peso. Dayon target siguro dire ang resistance. 1.3. So that is around mga 30%. Mga itong initial target, then the rest itong i-trail stop or i-follow the trend.